Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Kotman YT channel. So, this is Boya Mini from Boya. Bago po nilang product. So, this one, mas magaan daw ito. Hindi na yung parang mabigat sa damit kapag ikiniklip. And mas maganda to kasi may AI feature and better noise cancellation feature din. So, napakaganda yun. So, bago unboxing, quick expectations muna tayo sa kanyang features. 5 grams lang na mini microphone. That looks promising. 3-level AI noise cancellation. Uy! 48 kHz, 16-bit, 20 Hz to 20 kHz, 80 decibel SNR. Plug and play with real-time monitoring. So, this doesn't need an app. Plug and play na daw eh. That's good kasi yun nga mas maganda pag nagmamadali ka. Gusto mo mag-record outside? Yes. 100-meter line of sight. Nice. Maganda rin. Malayo-layo din ang abot niya. And up to 30-hour battery life. So, makunat ang battery nito. Of course, itetest natin yan. But for now, let's do the unboxing. Quick lang. Uy. Oops. Parang kabila niya. So, we have a pouch. Looks nice. The charging cable, Type-C to Type-A. We have the Type-C receiver po from Boya. And of course, yung mismong microphones. Nice. Ay, ang cute ang liit. Oh, meron din palang support for Lightning port for iPhone. Alright, nice. So, pwede po both iPhone and Android. So, ito ang kasama sa box. Nice. Okay, let's start. So, konting tour lang muna, no? So, napakasimple lang ng kanyang box actually. Nice. And, of course, ito po yung kanyang mga microphone. Napakagaan. Napakaliit lang po niya actually. Just so you know, for comparison lang, quick lang. This is 1 peso. So, ito lang po yung size nyo. Para may idea lang kayo kung gaano siya kaliit. And this small. See? Ganito lang siya halos kaliit. At meron na rin po actually built-in na parang noise dampener or parang noise cancellation niya ba. So, that's nice. Very good. Hindi na kailangan ikabit pa. Meron na siya agad. And of course, dalawa siya available. 2. And of course, we have both the iOS and the Type-C receiver. So, aliman dito ang gamit mo, pwede po. So, pag bumili kayo, very nice. Pero syempre, ang gagamitin natin dito is this Type-C. Kasi mas preferred ko ang Android dito sa bahay na ito. And pwede. So, that's it. This is what you'll ever need to carry. Ito lang po ang dadali nyo pag lalabas kayo. This small. Nice. So, test na natin. So, pansin ko lang, no, meron siya palang 3 modes. Muntik pang laglag. 3 modes. So, kung mapapansin nyo itong receiver mismo, pag itong sinasaksak mismo sa phone, itong receiver na to, meron siyang isang, yan ang initial niya na mode. Single blink lang yan ng green. Pagka nag-double blink ka, nagbabago yung sound or medyo nag-a-adjust yung sound. So, isang pindot pa, double blink dapat yan. Sabihin, mas maano yung sound ng konti, mababago ng konti, plus yung pinaka malakas niya na effect for noise cancellation is itong isa pang pindot. 1, 2, 3. So we are testing the noise cancellation. Malakas po ang hangin and medyo siguro na sa 50 meters tayo malayo or kulang-kulang 50 meters maybe. So tinetest natin kamusta ang quality na noise cancellation tayo. And again, malakas ang hangin and katabi natin yung mga kalsada sa gilid. May dumadaan din mga sakyan. Ito naman, kulang-kulang mga 100 meters. Kamusta yung quality niya? Again, malakas ang hangin. Okay ba yung quality? Malinaw pa rin ba pag nagsasalita ako? Nakasipit lang siya dito ngayon sa t-shirt ko yung microphone. Actually, na-test ko na to and I believe maganda yung quality niya. Ang weakness lang nito is kapag tumatalikod ka. But kung direct ka sa line of sight nung camera or nung microphone, wala nakaharang sa inyong dalawa, I believe okay siya, ganito kaganda ang audio niya, sagap ng microphone. And again, malakas ang hangin. Kamusta yung quality? So, ayun, test lang natin. Dito tayo sa labas. Street to. Semi-busy street. Tapos, ito yung normal na boses ko. I mean, dumadaan na tricycle. Tapos, factory. Tapos, umaandar din yung motor. So, try natin baguhin yung audio. Yan. So, ito, I don't know kung anong lalabas, babae ba o lalaki. Ito yung babae yata sa unang switch or lalaki. Pero ito yung audio niya. Like I said, plug and play po ito. Hindi nyo kailangan ng app para baguhin yung audio. Yun yung maganda rito eh. Mismong yung nasa pindutan nyo lang mismo, hindi nyo kailangan ng app. Pwede nyo baguhin yung audio nyo. So, ito naman yung pangalawang voice. I'm not sure kung ano to, kung babae ba to or yung malaki ang boses na uncle. I'm not really sure. Pero okay ba? Again, plug and play po ito. So, kamusta? So, yun lang. Tayo naman natin sa ibang lugar.
Hello, what's up? So, back tayo dito sa studio. So, gusto ko naman siyang i-test. Currently, we are not using the, we are using the smartphone microphone. Yung built-in microphone. So, if mag-vlog kayo, ito po yung comparison. Yan po yung sa smartphone microphone lang. Built-in microphone ng smartphone. Built-in microphone ng smartphone para malinaw. So, ito po yung quality. Siyempre, malinis pa siya kasi nasa studio tayo. But what if, lagyan natin ng electric fan. Tunog ng electric fan. This one. So, yung tunog na ng electric fan. So, currently, syempre, malamang narinig nyo pa rin ako maayos, pero may narinig nyo yung background. But what if, tututukan natin ng hangin sa parang noise cancellation sa labas. Yan. So, kamusta? Yan, nakatutok. Ito yung electric fan. So, tutok natin yung hangin sa mismong sa microphone. Kamusta ang quality? Okay pa rin ba? Yung tunog, yung hangin, nagsabay na pareho, nakatutok na sa electric fan. Kamusta? Acceptable pa ba sa inyo? This, again, may comparison lang to smartphone pa lang yan. So, ngayon, lilipat tayo sa Boya Mini. This one. So, lilipat tayo. Wait lang. So, ito naman ngayon, again, we are using the naka-green po siya. We are using the Boya Mini. Ay, nakatutok tayo ngayon sa electric fan. Kamusta? By comparison, kanina, na tunog ng built-in microphone ng smartphone, kamusta ang comparison, ang difference? Nag-improve ba or nag-degrade? What? Which one? So, I believe medyo mas maganda nga yung tunog dito. Siyempre, mas buong-buo. Of course, naririnig pa rin ng konti yung background noise. But, compared kanina na pero marang may kumukulog sa background, dito meron pa rin naman siguro pero not as visible or as audible sa compared kanina. So, comparison lang din. Para sa akin, depende pa rin yan sa inyong comparison sa naririnig nyo ngayon. I'm not sure kung anong gamit yung speaker, but I think ang laki yan improvement ng dalawa. Compare sa naka-microphone lang kayo using your smartphone and naka-microphone kayo na Boya Mini. So again, this one. Okay? So, I'm gonna be silent for a few seconds para marinig nyo kung gaano kalakas tong background noise na to. Kapag hindi ako nagsasalita, kung gaano kalakas yung tunog na yan plus yung wind noise. Okay? So, silence. So, yun po ang tinatanggal niyang background noise. That's how loud na tinatanggal niyang sound sa background. Kapag nagsasalita ako, ganito na siya kalinaw. So, I believe very much improvement na ito. And ganito kaliit. Ang solid pa. Ang tagal siya actually malobat. Kahapon ko pa siya ginagamit. The next day na to iba, kahapon yung kaninang VHS, di pa ako naliligo, I know. Pero, kung titignan natin, I believe matagal pa ang battery nito. Hindi ko pa siya nalolobat hanggang ngayon. And makunat din talaga siya kahit maliit. Kasi siguro dahil hindi naman ganun demanding yata ito sa battery. But still, nag-work yung kanya noise cancellation. So, yun lang. Approve ba? Ito, so konting comparison para makita nyo kung gano'n siya kaliit. So this one is from Hollyland Lark. This is Hollyland Lark M1. Ito yung gamit ko for the previous months. And then this one is from Maono. Ito yung gamit ko the previous weeks naman. Ito yung latest sa bago. So kita nyo naman sa size pa lang. And sa gaan, sobrang gaan po nito. Wala tayong pang timbang dito. But obviously, pag malaki, mabigat, and then pagka maliit, mas magaan. Ganyan po siya. So, hindi siya ganun ka-hassle pagdating sa pagbubuhat nyo, kapal, kita nyo nung ganun kapal, look at that. Diba? Ganun din sa Maono, look at that. So, wala pang kalahati. Kung ikukumpara mo kasi makapal kasi ito So, technically, wala pang kalahati halos to. Si Boya Mini. So, yan po Yan, case pa lang yan. And then, pagdating din naman sa mic mismo, I'll show you na gano'n siya kaliit. Look at that size. And this one may kabigatan kasi nga puro bakal ito and magnet. And this one, walang magnet ito. Clip lang. Guess nyo? This only has clip while this one has magnets, which means this has metal, kaya mas mabigat. It's double to triple times heavier. And even this one is even more heavier kasi nga mas marami itong components na bakal. Yung body niya bakal. There is magnet here and then magnet there. So this one is also big. Actually, Hollyland and Maono are a lot similar when it comes to sizes. While the Boya, it's small and it's lightweight.
It doesn't have magnets. It doesn't have metal bodies, so it doesn't make your t-shirt or your shirt hang loose. So this one is much better in terms of size and weight. Look at that. See that? This is the body up close. So that's the comparison for the size. Okay, now, so final verdict na tayo. So, unang-una, para maintindihan nyo kung anong sasabihin ko, bibigay ko muna yung tag price niya. No? Ang price po niya is 1.5 lang. Yes. 1.5 lang. Nilalang ko, why? Mayaman, nilalang lang. Well, just for your, para mas maintindihan nyo, yung Rode wireless mic is nasa 16,000. 16,000 pesos. And yung ginagamit ko na before na wireless mic, nasa 5,600 pesos. Yun yung pinakamura na gamit ko. Akala ko yun yung pinakamura na maganda. Now, Boya Mini, 1.5. And ang pinakagusto ko sa kanya is, dahil nga napakaliit niya, hindi na siya pansinin. Kabit ko lang muna saglit. Hindi na siya masyadong pansinin dito sa, may konting reflection lang, but yeah, sure. At hindi siya ganun kabigat. Sobrang gaan lang. Ibig sabihin, iba, sa sobrang bigat, hinihila niya yung damit mo, kumagano na yung damit mo. Gumawa ka tuloy something else, medyo parang haggard ka tuloy na parang, lalo pag voice na voice ka, tapos ganun pa yung damit mo na lumalaylay dahil nga sa bigat ng wireless mic. But this one, very lightweight lang po siya, very small lang din, and kung medyo dark ang suot mo, hindi rin siya gaanong pansinin. Ngayon, pwede mo siya actually i-clip pabaliktad sa loob para yung maliit na clip lang ang dito sa labas. So, lalong hindi na siya pansinin. Okay? So, para sa akin, okay na ito. Compared, of course, siguro, iba yung quality talaga ng Rode wireless mic, but that's 16,000 pesos. And this one is just 1,500 plus pesos. Wala nang difference na laki ng gap. So if you're looking for budget na wireless mic, I don't know kung kailangan pang i-explain yan, kailangan mo ipaliwanag yan. Yes. So this one, the Boya Mini, this one, kung interesado kayo, kompleto na po sa accessories. Nakita nyo naman sa unboxing, kompleto na siya sa accessories. May mga ek-ek na siya doon kasama. Nakita nyo naman kanina. Balikan nyo na lang yung unboxing sa umpisa kung gusto nyo maalala. Hindi ko na maalala kung mga laman. Basta alam ko marami siyang kasamang laman. But again, kung interesado nga kayo, iwan ko yung link sa video description and iwan ko rin siya sa pinned comments. Okay? So again, Boya Mini. Very good po ito para sa mga nag-uumpisang vlogger. Not bad. Ang maganda yung noise cancellation with AI, and plus meron siyang konting voice changer ng konti para mas malinis, mas less muffled, so on and so forth. Okay na okay yan. I'm not sure kung gusto niyo pang gamitin yun, pero ang pinaka-importante rito na part, very audible po siya, even with background noise and wind noise. I'll give it 2 thumbs up. So yun lang, hanggang lang. This is Rain Manguera, and you're watching Kotman. I'll talk to you again soon.